Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng makakapal na puno at madalas balutin ng malamig na hamog tuwing gabi, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Sabi ng mga matatanda sa lugar, may sumpa raw ang bahay na iyon. Ngunit walang nakakaalam kung paano nagsimula ang lahat. Isang araw, may isang dalagang nagngangalang Lara na bagong lipat sa baryo. Nagtataka siya kung bakit tuwing daraan siya sa tapat ng lumang bahay ay parang may nakatingin sa kanya mula sa madilim na bintana. Wala naman siguro iyon, bulong niya sa sarili. Pero isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang kakaiba sa gilid ng kalsada, isang lumang manika. Marumi ito, may mga bitek ang mukha, at ang isang mata nito ay parang nakatitig mismo sa kanya. Siguro may batang nakahulog nito, sabi ni Lara. Pinulot niya ang manika at dinala sa kanyang bahay. Hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng bangungot. Ipinatong ni Lara ang manika sa mesa sa kanyang kwarto. Habang nagpapahinga siya sa kama, nakatitig lang ang manika sa kanya. Hindi niya maipaliwanag pero parang may kakaibang pakiramdam. Bandang alas 12 ng hating gabi, nagising siya. May narinig siyang mahina at paos na tawa. Hihihi. Napabangon siya agad. May tao ba? Tanong niya. Tahimik ang buong bahay. Pagtingin niya sa mesa, wala na ang manika. Nanlamig ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang tumayo. Pagbukas niya ng ilaw, nakita niya ang manika sa sahig malapit sa pinto. Siguro nahulog lang, sabi niya sa sarili kahit hindi siya kumbinsido. Kinabukasan, napansin ni Lara na parang mas madumi ang manika. Parang may pulang mantsa sa damit nito. Baka kalawang lang, bulong niya. Pero habang tinitingnan niya ang mukha ng manika, parang ngumiti ito. Napaatras siya. Hindi maaari. Kinagabihan, inilagay niya ang manika sa loob ng aparador at sinarado ng mahigpit. Dito ka na lang. Pero bandang alas 3 ng madaling araw, nagising siya muli. May narinig siyang mahihinang yabag sa sahig. Top, top, top. Parang may maliit na paa na naglalakad. Unti-unti niyang binuksan ang mata. Sa dulo ng kama, may nakatayong maliit na anino. At nang masanay ang mata niya sa dilim, ang manika iyon, nakatayo, at nakatitig. Kinabukasan, pumunta si Lara sa pinakamatandang babae sa baryo. Ano ang alam ninyo tungkol sa manikang ito? Tanong niya, nang makita ng matanda ang manika. Namutla siya. Anak, saan mo nakuha iyan? Sa tabi ng kalsada, umiling ang matanda. Hindi yan ordinaryong laruan. Noong dekada pa raw ng nakaraan, may batang babae na nagngangalang Amelia na naninirahan sa lumang bahay. Mahilig siyang maglaro ng manika. Pero isang gabi, may narinig ang mga kapitbahay na sumisigaw. Pagdating nila sa bahay, patay na ang buong pamilya. At ang batang si Amelia, hindi na nakita. Ang tanging natagpuan ay ang kanyang paboritong manika. Simula noon, sinasabi ng mga tao na ang kaluluwa ng bata ay nakulong sa manika. Pero hindi na iyon bata. May ibang bagay na raw na nakatira sa loob nito. Nang gabing iyon, napansin ni Lara na nakaupo ang manika sa kanyang kama. Hindi na niya ito hinawakan. Umalis ka, bulong niya. Tahimik, pero maya-maya, gumalaw ang ulo ng manika. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Matagal, na kitang hinihintay. Nanlaki ang mata ni Lara. Ano ka ba? Unti-unting tumayo ang manika, at ang boses nito ay naging mas malalim, mas demonyo. Kailangan ko ng bagong katawan. Biglang nagsara ang lahat ng pinto at bintana. Pumilo ang mga kandila kahit walang nagsindi. At ang huling narinig ng mga kapitbahay mula sa bahay ni Lara ay isang malakas na sigaw. May bagong pamilya na lumipat sa baryo. Habang naglalaro ang isang batang babae sa labas ng bahay, may nakita siyang lumang manika sa tabi ng kalsada. Pinulot niya, "Ito, Mama, tingnan mo ang bago kong laruan." Ngumiti ang bata, pero ang hindi niya napansin, ang manika ay dahan-daang kamandat. At sa loob ng manika, may isang bagong kaluluwa na sumisigaw sa dilim. Si Lara.